Okay, now let's talk about etong isa sa mga example natin. So, dito is part of your review para sa magiging activity nyo. So, yung purpose ng program na ito is to search sa element ng array natin using yung index. Okay, so remember, ang array, it always starts sa index na 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, and 7. Okay. So, ngayon, remember dito na part, meron tayong variable na data at array po siya. Ngayon, mapapansin nyo, unlike sa mga previous na declaration natin, meron siyang number dito. So, kapag hindi natin nilagyan ng number dito, automatic yung program natin, nakadepende siya kung ilan yung value nakalagay dito. So kumbaga, hindi siya static na lalagyan mo kung ilan yung gusto mo. Ito, nagdidepende tayo kung ilan yung data or value na ide-declare natin. So, walang problema yon if you want to be dynamic yung array nyo. So, okay lang yon. So, ngayon, ang next program na mapapansin nyo is meron kayong variable na size. And then naka-equal siya sa isang formula na tinatawag natin na size of data divided by size of data index 0. So, paano nga ba yan? So, pangalan pa lang ng ating size dito is, yung variable natin dito, ang pangalan pa lang niya is size. So, basically, purpose niya is to take yung size ng data natin. Okay? So, dito, mapapansin nyo, ang gagawin natin is we will show you yung computation. So, mapapansin nyo, yung first na formula natin is size of data. Ang question, sino muna si data? Si data is yung array natin. So, basically, ang ginagawa natin dito, kinukuha natin yung size ng value ng array natin. So, first, size of data. So, ilan ba yung size? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So, basically, if we count it, meron tayong 8 na value. Okay? So, ang gagawin ngayon natin, let's assume na each value, no, meron silang byte or bits na tinatawag natin. Ngayon, since 8 yan, so let's assume na meron tayong 8 bits na muna. So, sabihin natin, each value, meron silang 4. Yan. 4. So, dito guys, so dito, meron tayong tigpo 4 each na tinatawag natin na byte. Okay? So, kapag tinawag mo si 5, meron niyang 4 byte. Kapag tinawag mo si 8, meron niyang 4 byte. Okay? So, again, ang total value ng ating array is 8. Multiply natin siya sa 4 byte. So, 32 yung total natin ngayon. 32 bytes siya ngayon. Ngayon, so, ang value ngayon nito ay 32 bytes. Tapos, i-divide natin yon sa size ng first data natin. Kung mapapansin nyo, data tapos index 0. So, ito siya. So, let's assume na 4 yung per value natin. So, ang gagawin natin, 32 divided by 4. So, equal natin siya into 8 value. Okay, so bilangin natin ulit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So, meaning, 4 is equal to 8. Yan, value or data. So, meaning, ang trabaho ng size of, guys, to make it short, trabaho ni size of is bilangin kung ilan yung
total value natin sa array. And ngayon, since gumamit ka ng size of, nalaman natin na may 8 value tayo, yung size ngayon natin, etong size is alam na natin na 8 yung size ng data natin. Okay, so yun yung purpose niya. Next, dito nag-see out tayo ng array tapos nag-for loop tayo. So, mapapansin nyo, naka-less than to size tayo. Bakit? Si size kasi yung may count kung ilang value or data tayo. Kaya siya naka-less than dito. Now, we will start printing with 0. So, ito yung 0 natin. And then, tatawagin natin yung data natin. So, yung nandito kasi under tayo ng for loop at gusto nating i-print yung per index natin. Starting with 0. Ito siya. So, kapag rinan natin yung program, mapapansin nyo yung array, ito siya. So, yung array is 5, 8, 12, 20, 30, 3, 42, 7, 19. So, eto siya. Yung cout data, tsaka yung I. Okay, so yun yung purpose niya. Ngayon, meron tayong end line dito para lang hindi sila magdikit-dikit mamaya. Ayan. Now, ngayon, meron tayong variable na search number. Ang gagawin kasi natin guys is ganito siya. 'Di ba meron tayong number of arrays dito? Yan. So for example, sinearch ko si 19. Si 19 anong index siya? So tingnan natin. So si 19 index 7. So kapag hinanap ko si 19, in-enter ko siya, the number found at index 7. So nakakapag-search ako sa mga numbers dito using yung index natin. So, ipiprint yung index kung anong index yung value na yon. So, yun yung pinaka-purpose. Kaya meron tayong variable na search num dito. And then, meron tayong data type na boolean. Remember, ang boolean natin is true or false lang siya. So, ang variable ngayon natin na boolean found is naka-false. Bakit? As of the moment, wala pa naman tayong na-search. Wala pa tayong value. So, wala pa tayong nakikita sa mga datas na meron tayo. So, after nun, meron tayo ditong enter a number to search at yung number na ilalagay niya, for example, yung ginawa ko kanina na 19, si 19 papasok siya kay search num. Okay? So, ang gagawin ngayon natin is magfo-for loop tayo. Bakit mo kailangan ng for loop? Kasi yung looping mo, kailangan niyang maglakad dito sa mga numbers na to per index. So for example, ang first value natin is I is equals to 0. So eto ka. So 5, hindi nag-match sa 19 natin. So magpa-plus 1 ka ngayon using yung I++. So 0 plus 1 is equals to 1. So ano yung 1 natin? 8. Okay? So ganun yung ginagawa ng for loop natin dito. Then next, meron tayong if condition dito. Si data daw, okay, yung mga datas natin dito, yan. Naka-I tayo doon sa array niya kasi gusto natin i-search 8 value. Okay, kaya naka-I ka dito. Kasi siya yung naglalakad dito sa for loop. Equal sa search num. So, ang search num natin ay 19. So, each iteration, for example, 0 plus 1, 1 na ngayon, yung value niya ay 8. So, hindi siya mag-i-equal dito. So, mag-move siya ngayon dito, then dito, and then dito hanggang makapunta siya sa last size ng data natin. And then, the end of the number, meron tayong 19. Ang ipapakita natin ay number found at index I. Bakit si I? Kasi siya yung gamit natin na naglalakad per index. Okay? Kaya kapag na-meet natin yung value na hinahanap natin, yung piniprint natin yung index kasi using yung for loop natin na naglalakad doon sa per index. Tapos, mapapansin nyo, kanina yung found natin naka-false siya. Eh ngayon may nakita tayong result, kaya in-equal na natin siya sa true. Then, i-break na natin yung program para mag-stop yung program. So what if, example, ang nilagay ng user natin is 100.
So, wala namang 100 dito sa mga values natin. So, anong ipapakita niya? So, number not found in the array. So, ibig sabihin, if yung found natin ay naka-not siya, okay, exclamation, so tawag natin dyan, logic gate, yung exclamation meaning ay not. Okay? So, not found, sasabihin natin, number not found in the array. So, yan po yung lumabas sa run natin kanina. So, i-rerun ko lang siya ulit. Example, 100 or sabihin na natin 90. So, number of array not found o number not found in the array. Pero kapag nag-search tayo sa mga numbers natin like 20, so 0, 1, 2, 3. So, index 3 siya. So, number found at index 3. So, yan yung example natin dito sa searching ng value sa array natin.